Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 15:11. Pag-agaw sa Demonic Flame Essence. Swoosh! Isang napakalaking itim na liwanag na haligi ang bumaril mula sa gitna ng malaking pormasayon. Nakakatakot ang bilis nito, at sa isang iglap, naglakbay ito sa kalawakan mismo. Maging ang rehiyon ng dagat ng magma sa ibaba ay pilit na nahati, na lumikha ng 2,000 talampakan malaking magma pit. Ang katawan ng Purifying Demonic Lotus Flame at ang Black Light Pillar ay nahuli sa isang pagkapatas. Naramdaman ng Heavenly Flame ang isang napakahiwagang puwersa ng pagkabulok na nagmumula sa liwanag na haligi. Medyo lumabo ang apoy sa ibabaw ng kanyang katawan habang nakaharap sa lakas na ito. Isang malungkot na sigaw na naglalaman ng matinding galit ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Bang bang bang. Nahaharap sa kakaibang enerhiya sa loob ng itim na liwanag na haligi, maging ang puso ng Purifying Demonic Lotus Flame ay nakakaramdam ng pahiwatig ng panganib. Ang katawan nito ay biglang bumukol at nag-transform sa isang katawan ng apoy na may sukat na 10,000 talampakan. Tumaas ang temperatura ng paligid. Babula ang magma sa ibaba habang patuloy na nagbubuga ang maraming haligi ng magma. Ang mga dumadagandong na tunog na ibinuga ay tila nagbabadya ng katapusan ng mundo. Ang itim na liwanag na haligi ay bumuo ng mga pabilog na ripple habang ang Purifying Demonic Lotus Flame na ito ay naglagay ng isang pagtutol. Medyo naging distorted pa ito. Lahat, ibuhos ang iyong lakas sa pormasayon. Kung hindi, lahat tayo ay mamamatay kapag nagawa nitong masira ang selyo. Ang punong bulwagan ay umungal ng malakas. Nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita ang pagbaluktot na ito. Ang selyo ng kamay ng pinuno ng Hall of Souls ay nagbago pagkatapos tumunog ang dagandong na ito. Minamaniobra niya ang malawak at makapangyarihang Dao Chi sa loob ng kanyang katawan upang ibuhos sa pormasayon. Ang natitirang mga individual ay nag-alinlangan ng maramdaman ang kanyang Dao Chi. Kinagat nila ang kanilang mga ngipin at mabilis na ibinuhos ang lahat ng Dao Chi sa loob ng kanilang mga katawan sa malaking pormasayon. Mabilis na lumawak ang pormasayon nang matanggap ang tulong ng napakaraming Dao Chi. Ang madilim na itim na liwanag na haligi ay naging mas dalisay. Ang kakaibang enerhiya sa loob nito ay naging mas nakakatakot. Sinusubukan mo akong selyuhan. Sino ka sa tingin mo? Isang galit na galit ang umalangaw-ngaw mula sa napakalaking apoy na iyon nang maramdaman nito ang lumalagong lakas sa paligid nito. Ang apoy sa loob ng ilaw na haligi ay biglang sumabog ng walang anumang babala. Ang sunod-sunod na alon ng mga puwersa ng paglipol ay walang awa na bumagsak sa madilim na itim na liwanag na haligi. Grog. Ang nakatutuwang pagganti ng Purifying Demonic Lotus Flame ay naging sanhi ng pamumutla ng pinuno ng grupo ng Hall of Souls. Isang subo ng sariwang dugo ang lumabas sa kanilang katawan. Bahagyang napapagod ang mga ekspresyon nila sa sandaling ito. Ang labanang ito sa Purifying Demonic Lotus Flame ay sobrang init at matindi. Kahit sila ay hindi na nakapagpatuloy. Lahat, labanan mo ito. Pinunasan ng pinuno ng Hall of Souls ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Isang mabangis na ekspresyon ang bumungad sa kanyang orihinal na ordinaryong mukha. Kinagat niya ang dulo ng kanyang dila. Isang subo ng essence na dugo ang lumabas at pumasok sa liwanag na haligi. Grog. Ang mga ekspresyon ng iba ay nagbago nang makita na ang pinuno ng Hall of Souls ay handang mawala ang kanyang essence blood. Sa wakas, marahas nilang itinikom ang kanilang mga ngipin at dinuraan ang isang subo ng dugong asensya sa liwanag na haligi. Chi chi chi. Biglang bumangon ang liwanag mula sa liwanag na haligi matapos magsimula ng todo atake ang 7 individual. Lahat ay nanonood habang ang napakalaking katawan ng Purifying Demonic Lotus Flame ay nagsimulang mabilis na lumiit. Bagamat patuloy na naglalabas ng mga alon ng galit na galit ang Heavenly Flame, hindi nito napigilan ang lumiliit na katawan nito. Tianluo Silang Demon Formation, SEAL. Ang pinuno ng Hall of Souls ay nagalak nang makita ang lumiliit na katawan ng apoy. Ang kanyang hand seal ay nagmamadaling nagbago bago siya tuluyang nagpakawala ng isang mahigpit na sigaw. Ang itim na liwanag na haligi na sumasaklaw sa pagitan ng langit at lupa ay nagsimulang lumiit pagkatapos ng pag-iyak. Sa loob ng isang maikling sandali,
Ito ay naging isang 10 talampakan na malaking pabilog na haligi. Unti-unting tumaas ang isang kulay cream na puting apoy sa loob ng pabilog na haligi habang tahimik na kumalat ang nakakatakot na temperatura. Tagumpay. Ang puso ng bawat isa ay nakaramdam ng kagalakan nang makita ang puting apoy na ito. Matapos maranasan ang matinding labanan sa pagitan ng 7 4-star na Daosheng, sa wakas ay nasilyuhan na nila ang Purifying Demonic Lotus Flame. Nakatutok ang mga mata ni Xiaoyan sa itim na liwanag na haligi. Mabilis niyang itinoon muli ang mga ito makalipas ang ilang sandali at ang kanyang mga mata ay dumaan sa pinuno ng Hall of Souls. Sa sandaling ito, ang lahat sa kanyang grupo ay natatakpan ng mga pinsala. Matamlay ang kanilang mga aura. Ang malaking labanan sa Purifying Demonic Lotus Flame kanina ay nagpapagod sa kanila. Isang pansamantalang katahimikan ang lumitaw sa kalangitan pagkatapos na silyuhan ang Purifying Demonic Lotus Flame. Hahaha. Ang pagtutulungang ito ay talagang isang kasiya siya. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay sa wakas ay nabuklod na at isang sakuna na maaaring sumapit sa Central Plains ay naiwasan. Maraming salamat. Bahagyang gumaling ang pinuno ng Hall of Souls bago nanguna sa pagtawa ng malakas. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay sa grupo ni Zian. Ang masikip na puso ng ibang tao ay lumuwag matapos makita siyang nagpasalamat sa lahat. Gayunpaman, nakaka-relax lang ang lahat ng sumili ang kakaibang ngiti sa mukha ng pinuno ng Hall of Souls. Biglang hinawakan ng kanyang kamay ang itim na liwanag na haligi at ang haligi ay lumipad patungo sa kanya ng parang kidlat na bilis. Hahaha. Salamat sa lahat para sa araw na ito. Tatandaan ng aking Han Clan ang pabor ng lahat. Bastos. Talagang hindi siya mabuting tao. Ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat, ngunit mabilis silang nakabawi bago umalangaw sa hangin ang galit na mga sumpa. Paanong naging ganito kadaling agawin ang apoy ng demonyo? Isang malamig na sigaw ang biglang umalangaw nang ang itim na liwanag na haligi ay 12-12 talampakan mula sa pinuno ng Hall of Souls. Ang espasyo sa paligid ng liwanag na haligi ay naging baluktot nang magbago ang direksyon na tinatahak nito. Pagkatapos nito, lumipad ito sa kaliwa ng pinuno ng Hall of Soul. Ikaw. Nagalit ang pinuno ng Hall of Souls matapos makitang lumipad ang Demon Flame na halos umabot na sa kanyang kamay. Madilim at malamig ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Zian, na namagitan. Si Zian ay bihasa sa spatial strength. Kahit nawala siya sa kanyang pinakamabuting kalagayan, maaari pa rin niyang baluktutin ang espasyo at baguhin ang direksyon ng liwanag na haligi. Ang pinuno ng Hall of Souls ay maaaring galit na galit sa kanyang puso, ngunit hindi niya inatake si Zian sa sandaling ito. Sa halip, nagmamadali siyang tumalikod at sumigaw kay Han Feng at sa Deputy Hall Chief. Bakit hindi kayong dalawa ang umaagaw ng Demon Flame? Atake. Biglang nangyari ang pagbabago, ngunit hindi ito lumampas sa inaasahan ni Xiaoyan. Alam niya na ang isang salungatan ay agad na sisabog pagkatapos ng pansamantalang alyansa. Ang nagmamadaling pagkakaisa na ito ay ang pinakamahina na posibleng pakikipagtulungan. Ang mga kamay ng pagkakaibigan mula sa pakikipagtulungan kanina ay hindi nagdulot ng kahit katiting na hadlang sa harap ng tukso ng Purifying Demonic Lotus Flame. Kaya naman, malalim na sigaw ang ginawa sa sandaling sumigaw ang pinuno ng Hall of Souls. Mabilis na lumitaw ang berde at pulang buto na pakpak ni Xiaoyan. Ang mga pakpak na ito ay ikinumpas at si Xiaoyan ay lumitaw sa harap ng itim na liwanag na haligi. Inabot niya ang kamay niya at hinawakan iyon. Naghahanap ka ng kamatayan. Nakalahad lang ang kamay ni Xiaoyan nang marinig ang isang madilim at malamig na boses sa itaas ng kanyang ulo. Ang boses na ito ay pagmamayari ng Deputy Hall Chief, na nagmamasid sa sitwasyon. Nang inig ang puso ni Xiaoyan nang maramdaman ang hangin na dumadaloy sa itaas ng kanyang ulo. Ang kanyang kamay ay lumipat mula sa isang kuko patungo sa isang palad habang hinahampas niya ito sa liwanag na haligi, ipinadala ito sa direksyon ng grupo ni Zun-Er. Sabay turo ng daliri niya bigla sa langit. Yellow Spring Finger. Isang napakalaking daliri ng enerhiya ang mabilis na nabuo bago ito bumangga sa Deputy Hall Chief. Isang enerhiyang bagyo ang kumalat habang ang dalawa ay pasuray-suray na pabalik. Iyon ay ang Demon Flame Essence.
Mabilis na agawin ito. Halos lahat ay nag-react sa sitwasyon sa sandaling ito. Maraming nagninangas na mainit na mga mata ang dam-apo sa sumasayaw na itim na liwanag na haligi sa kalangitan. Ang kakanyahan ng demonyong apoy ay natatakan sa loob nito. Ang lakas ng sinumang makamit ito ay walang alinlangan na tataas. Swoosh! Maraming pares ng mga mata ang nakatitig sa itim na liwanag na haligi na may nagninangas na init. Sa loob ng maikling sandali, ang rumaragasang tunog ng hangin ay lumitaw sa buong kalangitan. Halos lahat ng mga eksperto na nabubuhay pa ay nagpakawala ng kanilang liksi sa paghawak nila sa itim na ilaw na haligi. Hahaha! Nakuha ko na ang demonyong apoy na asensya. Isang matandang mataas na antas na si Bansheng na nakasuot ng dilaw na damit ay nagawang hawakan ang itim na liwanag na haligi gamit ang kanyang mga kamay sa gitna ng librerare sa lahat na ito, ngunit ang kanyang malakas na tawa ay halos hindi na tumunog bago ang 10 matutulis na hangin ng palad ay walang awang nahamampas sa kanyang katawan. Ang kalahati ng kanyang katawan ay sumabog sa isang madugong fog habang ang isang matalim na kahabag-habag na tili ay napalitan ng tawa sa kalangitan. Napakunot ang noo ni Xiaoyan nang makita ang magulong eksenang ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at 2 bote ng jade ang mabilis na lumipad palabas. Dama po sila sa mga kamay ni Ziyan at Gunane. Mabilis, ibalik ang iyong panloob na pinsala. Sigaw ni Xiaoyan sa kanilang dalawa. Sa kasalukuyan, ang mga eksperto na ang lakas ay tumawid sa 4-star Daosheng class ay medyo mahina. Kaya naman, hindi sila nakikialam kahit hanggang ngayon. Kung sino man ang unang kumilos ay walang alinlangan na mas malamang na agawin ang demonyong apoy na diwa. Sina Ziyan at Gunane ay hindi nagbitaw ng anumang hindi kinakailangang salita pagkatapos matanggap ang mga gamot na table task. Agad nilang inubos ang mga ito at nabawi ang kanilang Daochi. Siyempre, kailangan pa rin nilang maging maingat sa kanilang paligid upang maiwasan ang preemptive strike ng iba. Nilingan ni Xiaoyan ang kanyang ulo upang tingnan ang magulong rehiyon. Isang glow ang kumislap sa loob ng kanyang mga mata habang ang berdeng pulang buto na mga pakpak sa kanyang likod ay nakaflap. Ang kanyang bilis ay naging maraming beses na mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong Daosheng na ito. Sa loob ng ilang iglap, sumugod na siya sa karamihan, ngunit ang Deputy Chief ng Hall of Souls ay mabilis na sumugod na parang multo bago muling kumilos si Xiaoyan. Maliwanag, pinupuntirya siya ng Deputy Chief. Pigilan mo siya. Si Xiaoyan ay nagpakawala ng malamig na sigaw matapos maramdaman na muling namagitan ang Deputy Chief. Isang pag-iisip ang dumaan sa kanyang puso at ang aliping apoy, na pansamantalang pinasuko niya, ay sumulong ng walang kaukulang pangangalaga sa buhay nito. Sina Zun Gu Qingyang, Yao Lao, at ang iba pa ay sama-samang sumalakay mula sa paligid ng alipin ng apoy. Sa isang iglap, nasangkot sila sa advanced 3-star na si Daosheng Deputy Hall Chief. Swoosh! Ikinapak ni Xiaoyan ang magkabilang pakpak niya habang pinipigilan ang Deputy Hall Chief. Lumitaw siya sa tabi ng liwanag na haligi at hinawakan ito, ngunit natuklasan niyang hindi gumagalaw ang liwanag na haligi nang sinubukan niyang hilahin ito. Nanlamig ang mga mata niya habang nakahilig ang ulo sa gilid. May isang binata na nakasuot ng itim na nakatitig sa kanya ng walang malasakit na madilim na mga mata mula sa kabilang panig ng liwanag na haligi. Han Feng. Unti-unting naging yelo ang mukha ni Xiaoyan nang makita ang taong ito. Walang sino man ang nakaagaw ng isang bagay mula sa aking mga kamay. Tinitigan ni Han Feng si Xiaoyan at nagsalita ng may siksik na ngiti. Napakunot ang bibig ni Xiaoyan nang marinig ito. Inihagis niya ang kanyang palad sa proseso. May tao na mula ngayon. Battle Through the Heavens. Kabanata 15:12. Earth-shaken clash. Isang malakas na apoy ang kumalat sa palad ni Xiaoyan habang ito ay itinapon pasulong. Walang humpay itong hamampad sa mukha ni Han Feng. Ikaw lang. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Han Feng. Tiningnan niya ang makapangyarihang heavenly flame sa palad ni Xiaoyan at lumaki ang sulok ng kanyang bibig. Narinig ko na pinagsanib mo ang ilang heavenly flames. Bagamat ito ay makapangyarihan sa paningin ng iba, hindi ito nararapat na banggitin sa harap ko. Pinagdikit ni Han Feng ang kanyang mga palad habang malamig siyang tumawa. Ang kanyang kanang palad ay biglang itinaas pasulong. Hindi siya umiwas.
Sa halip, ang kanyang kanang palad ay nakadikit sa palad ni Xiaoyan. Bang! Isang malakas na energy ripple ang naghiwa-hiwalay ng magkadikit ang magkabilang palad. Pilit nitong itinulak pabalik ang magkatabing dalawang bansheng habang ang kalawakan mismo ay naging mas baluktot. Itong pinagsanib na Heavenly Flames ay ang ipinagmamalaki mo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano ito kaina. Tumawa ng masama at malamig na tawa si Hanfang. Isang napakahiwagang lilang itim na liwanag ang biglang sumilay sa purong itim na mga mata na iyon. Isang di pangkaraniwang lakas na lumalamon ang lumabas mula sa kanyang palad, at biglang natuklasan ni Xiaoyan na ang Heavenly Flame sa kanyang palad ay hinihigop sa katawan ni Hanfang ng paunti-unti. Bukod dito, ang Heavenly Flames na ito ay nawalan ng kontak sa kanyang sentido pagkatapos na makapasok sa katawan ni Hanfang. Ang taong ito ay talagang kakaiba. Ang paglamon na ito ay nagdulot ng bahagyang pagkagulat sa puso ni Xiaoyan. Agad namang nanginginig ang kamay niya habang pilit na binawi ang palad. Sinipal ng kanyang kanang paa ang itim na liwanag na haligi ng parang kidlat at pinalipad ito sa kalangitan. At the same time, naging mabagsik ang ekspresyon niya. Ang Dao Qi sa kanyang katawan ay tumalsik na parang alon sa karagatan. Maraming napakalakas na Dao skills ang hindi sinasadyang pinalipad patungo kay Hanfang. Bagamat si Hanfang ay isa lamang advanced 2-star Dao Sheng, ang taong ito ay mas mapanganib pa kaysa sa Deputy Chief ng Hall of Souls sa mga mata ni Xiaoyan. Flame Splitting Tsunami. God Seal Skill. Force Seal Merger. Bang Bang. Splitting Wind Tiger Roar Palm. Black Collapsing Force. Hindi nakaramdam ng kahit katiting na takot si Hanfang nang ang matalim na pag-ataking ito ay sumabog mula kay Xiaoyan sa sandaling ito. Hindi lang siya umatras, sa halip ay pinakawalan niya ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan hanggang sa limitasyon nito. Maraming napakalakas na high-class na Dao skills ang pinakawalan. Kumalat sila sa nakakagulat na bilis. Sa isang iglap, sumibol ang enerhiya sa kalangitan, at ang nanginginig sa lupa na Dao skills ay naging sanhi ng tahimik na pagkagulat ng marami. Isang lilang kayumangging dagat ng apoy ang lumitaw sa kalangitan. Ang lahat ng natitirang mga eksperto ay nagsimulang tumakas habang kumalat ang dagat ng apoy na ito. Tanging sina Xiaoyan at Hanfang lamang ang patuloy na nanatiling nakatali sa dagat ng apoy na ito. Naging mas mabangi si Xiaoyan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa tulong ng lakas ng apoy, ngunit hindi napinsala si Hanfang. Ang nakakatakot na dagat ng apoy na iyon ay hindi naging hadlang sa kanya. Talagang may kakayahan ang Xiaoyan na iyon. Kaya niyang labanan si Hanfang ng pantay-pantay. Tumingin ang pinuno ng Hall of Souls sa dalawa, na nasangkot sa isang matinding labanan. Bahagya siyang kumunot ang noo. Bagamat si Hanfang ay isa lamang advanced 2-star Dao Sheng, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay katulad ng isang 3-star Dao Sheng. Bukod pa rito, ang Dao skills na kanyang pinagsanayan ay ang lahat ng nangungunang Dao skills ng Han Clan, na makabuluhang nagpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Hindi niya inaasahan na makakalaban ni Xiaoyan si Hanfang sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang initial 2-star Dao Sheng na lakas. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras at makakalaban kong muli. Sa oras na iyon, hindi na kailangan. Mabilis na kumislap ang mga mata ng pinuno ng Hall of Souls. Sa wakas, tumingin siya sa langit sa itaas ng dagat ng apoy. Isang itim na liwanag na haligi ang lumulutang sa lugar na iyon, na naglalabas ng mahinang kinang. Tila nagtataglay ito ng puwersa ng demonyo na naging sanhi ng isang nakatutuwang salpok. Sa pagkakataong ito, tiyak na makukuha ng aking Han Clan ang Purifying Demonic Lotus Flame. Naikuyom ng pinuno ng Hall of Souls ang kanyang kamao at nagpakawala ng mahinang dagandong sa loob ng kanyang puso. Yellow Spring Finger. Yellow Spring Palm. Ang mukhang libingan na si Xiaoyan ay kumislap sa kalangitan at lumitaw sa itaas ni Hanfang. Sabay-sabay na pinakawalan ang daliri at palad habang ang isang malaking enerhiyang daliri at palad ay bumasag sa hangin. Walang awa silang sumugod patungo kay Hanfang sa ibaba. Mga walang kwentang aksyon. Gayunpaman, malamig nang umiti si Hanfang at umiling nang makita niya ang mabangis na pag-atake ni Xiaoyan. Idiniin niya ang kanyang daliri sa bakanteng espasyo nang biglang lumabas ang dalawang thumb-sized purple-black light rays mula sa kanyang daliri.
Ang mga sinag ng liwanag na ito ay bumangga sa Yellow Spring Finger at Yellow Spring Palm. Walang enerhiyang pagsabog ang tumunog sa pakikipag-ugnay. Ang dalawang mahinang sinag ng ilaw ay nabura lamang ang Yellow Spring Finger at Yellow Spring Palm sa isang iglap. Nilamon na ba? Nanlamig ang mga mata ni Xiaoyan matapos maramdaman ang lumalamon nitong lakas. Pagkatapos nitong pagpapalitan ng suntok, nagsimula siyang magkaroon ng pangunawa kay Hanfang. Tila mayroong isang bagay sa loob ng katawan ng taong ito na nagtataglay ng mahiwagang epekto ng paglamon ng maraming bagay. Kahit na ang ilan sa heavenly flame sa loob ng kanyang katawan ay malalamon kung hindi siya mag-iingat. Kung taglay mo lamang ang mga diskarteng ito, ang labanang ito ay maaaring matapos na. Dahan-daang inangat ni Hanfang ang kanyang ulo. Ang purong itim na mga mata ay nakakuha ng lilang itim na liwanag sa kanila. Unti-unting lumitaw ang isang simbolo sa kanyang noo. Lumakas ang aura ni Hanfang sa sandaling lumitaw ang clan tato. Sa isang kisap mata, ang kanyang aura ay biglang bumagsak sa 3-star Daosheng class. Isang ideya ang dumaan sa puso ni Xiaoyan matapos makitang ipinatawag ni Hanfang ang kanyang clan tato. Ang malawak at makapangyarihang spiritual strength ni Xiaoyan na nananatili sa kanyang noo ay tahimik na lumundag. Isang parang buhay na katawan ang dahan-daang lumitaw sa tabi niya. Espiritual na avatar. Tumigas ang mga mata ni Hanfang matapos makita ang espiritual na avatar na ito sa tabi ni Xiaoyan. Ang lakas ng espiritual na avatar na ito ay hindi mas mahina kaysa kay Xiaoyan mismo. Bukod dito, ang espiritual na lakas na taglay ni Xiaoyan ay ang tanging aspeto kung saan siya nakadama ng mababang uri. Malamang na walang sino man maliban sa pinuno ng Hall of Souls sa kanyang pinakamataas na maihahambing sa perpektong heavenly state spiritual strength ni Xiaoyan. Kahit na ang pangunahing henyo ng Han Clan ay walang exception. 5-ring flame expelling technique. Si Xiaoyan ay sumugod ng mataas sa ere pagkatapos lumitaw ang espiritual na avatar. Ang mga kumpol ng heavenly flames ay lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, nag-transform sila sa napakalaking fire spirit at mabilis na nabuo ang 5-ring flame expelling formation. Ang espiritual na avatar ni Xiaoyan ay nakabuo ng maraming handsil na may malakidlat na bilis na may seryosong ekspresyon habang ang aktwal na katawan ni Xiaoyan ay nagpakawala ng isang malakas na hampas. Ang espiritual na katawan ni Xiaoyan ay biglang lumaki ng ilang libong talampakan ang laki habang ang isang 10,000 talampakan malaking espiritual na ilusyon ay lumitaw sa kanyang katawan. Yellow Spring Divine Anger. Bukod dito, ito ang Yellow Spring Divine Anger na pinakawalan ng espiritual na avatar ni Xiaoyan. Ang lakas nito ay mas malakas kaysa noong pinakawalan ito ng katawan ni Xiaoyan. Ang dagat ng apoy ay kumalat sa buong kalangitan. Ang isang napakalaking 5 kulay na fireplate ay dahan-daang umiikot habang ang isang ligaw at marahas na enerhiya ay natipon sa loob nito. Isang solemn na ang bomb alot sa mukha ni Hanfang nang harapin ang pag-atake ni Xiaoyan. Isang lila itim na Daoqi ang nagsimulang dumaloy sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang Daoqi ay bumangon at isang panla ng apoy ang tila biglang sumulpat. Ang nakapalibot na mga eksperto ay nagmamadaling umatras pagkatapos maramdaman ang kapaligiran ng labanan ng mundong ito. Natatakot silang madamay sa pananakit. 5-ring flame expelling plate. Malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nakatayo siya sa langit. Biglang itinuro ng kanyang daliri si Hanfang sa ibaba. Isang 2,000 talampakan malaking fireplate na nasa itaas ng kanyang ulo ang biglang sumipol pababa. Ang espasyo mismo ay pumutok ng 1 pulgada sa isang pagkakataon habang ito ay naglalakbay. Maging ang rehiyon ng dagat ng magma na may 10,000 talampakan sa ibaba ay pilit na nahati hanggang sa nabuo ang isang 10,000 talampakan na lapad. Yellow Spring Divine Anger. Ang ilusyon na figure sa tabi ng espiritual na avatar ay biglang bumuka ang bibig nito ng palm ito pababa ang fireplate. Isang nakakatakot na espiritual na pag-atake ang biglang sumugod. Mo. Heaven Swallow ang mirror. Ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Hanfang ay naging masiksik nang maramdaman niya ang nakakatakot na pag-ataking ito. Isang subo ng lilang itim na liwanag ang lumabas sa kanyang bibig. Agad itong nag-transform sa isang mala-purple item na salamin na malaliwanag na kurtina, na kumalat sa kanyang harapan sa bilis na parang kidlat.
Lahat ng dumampi sa purple black light curtain na ito, hindi alintana kung ito ay isang heavenly flame o enerhiya, ay ganap na nilamon sa isang iglap. Ang nanginginig na pag-atake ng magkabilang panig ay biglang bumangga sa harap ng maraming natulala na mga mata. Walang lumilitaw na makikinang na mga spark ng enerhiya o mga pagsabog na nanginginig sa lupa. Isang malupit na panandali ang pagguho lamang ang umiral. Ang apoy sa 5 kulay na fireplate ay naging malabo sa bilis na nakikita ng hubad na mata nang madikit ang purple black light curtain, ngunit isang napakatinding pagbabago-bago ng enerhiya ang nabuo sa purple black light curtain. Mabilis na kumalat ang pagbabago-bago at tuluyang natakpan ang buong liwanag na kurtina. Mabilis na dumating ang sonic spiritual attack na iyon sa likod ng fireplate. Ito ay walang awa na bumagsak sa maliwanag na kurtina sa mga alon. Nanginig ang katawan ni Hanfang matapos harapin ang gayong nakakatakot na pag-atake. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang pag-atake ni Xiaoyan. Habang bumaba ang ligaw at marahas na pag-atake ng enerhiya, ang lumalamon na lakas ng Sky Devouring Mirror ay hindi ganap na mailabas. Break. Sinulyapan ni Xiaoyan ang tuloy-tuloy na alon na nabubuo sa Sky Devouring Mirror mula sa langit. Gumalaw ang kanyang katawan, at sumanib siya sa kanyang espiritual na avatar. Ang napakalaking ilusyon na figure, na malapit ng maglaho, ay muling lumawak ang bibig nito at naglabas ng nakakapukaw ng kaluluwang espiritual na sonic wave. Mo. Ang espiritual na pag-atake ay dumating sa isang kisap mata. Ang ekspresyon ni Hanfang ay naging mas pangit sa sandaling ito. Ang kanyang mga daliri sa paa ay nakadikit sa bakanteng espasyo habang ang kanyang katawan ay nagmamadaling bumalik. Kasabay nito, ang Sky Devouring Mirror ay nabasag. Hahaha. Salamat sa pagpayag mo akong manalo. Humarap si Xiaoyan sa langit at tumawa ng malakas matapos pilitin si Hanfang pabalik. Gumalaw ang kanyang katawan, at muli siyang nagpakita sa harap ng itim na liwanag na haligi. Inabot niya ang kanyang malaking kamay at hinawakan ang liwanag na haligi sa loob nito. Purifying Demonic Lotus Flame, akin ka. Battle Through the Heavens. Kabanata 15:13. Pamamagitan ni Xiao Chen. Inabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay sa harap ng maraming pares ng mga mata habang nakatayo siya sa kalangitan. Kasunod nito, mahigpit niyang hinawakan ng kanyang kamay ang itim na liwanag na haligi. Sa sandaling hawakan ng kanyang kamay ang liwanag na haligi, naramdaman niya ang bahagyang pintig ng puso na ibinubuga mula sa loob. Ang pintig ng puso na ito ay tila may buhay na nilalang sa loob ng liwanag na haligi. Ang Purifying Demonic Lotus Flame na ito ay talagang umabot na sa ganoong antas. Ito ay talagang walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Ang sorpresa ay sumilay sa puso ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang pintig ng puso na ibinubuga mula sa Purifying Demonic Lotus Flame na nakatatak sa light pillar. Mabilis na sana siyang tatalikod at atras nang biglang nag-iba-iba ang paligid. Isang figure ang lumabas sa espasyong ito. Ang kanyang malaking kamay ay nakaunat at ang lahat ng mga landas ng pag-urong ni Xiaoyan ay natatak. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay hindi isang bagay na maaari mong kunin. Nanginig ang puso ni Xiaoyan matapos marinig ang makapal na sigaw na ito na lumabas sa tabi ng kanyang tainga. Chief ng Hall of Souls. Ang taong ito ay naka-recover talaga. Mabilis na inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo habang nakakaramdam ng pagkagulat. Nakita niya ang pinuno ng Hall of Souls na parang isang napakalaking agila. Isang maitim na Dao Qi ang tahimik na nakapulupot sa kanyang kamay bago ito walang awa na humawak sa ulo ni Xiaoyan. Sa hitsura nito, intensyon niyang maghatid ng isang nakamamatay na welga. Ang bilis ng pinuno ng Hall of Souls ay kasing bilis ng kidlat. Dagdag pa sa katahimikan ng nakapalibot na espasyo, hindi nakaiwas si Xiaoyan sa sandaling ito. Walang demon flame, ngunit mayroong fire lotus. Ibibigay ko ito sa iyo. Hindi natarante si Xiaoyan sa kritikal na sandaling ito. Ang kanyang maraming taon ng pagsasanay ay nagbigay daan sa kanya na maranasan ang lahat ng uri ng mga sitwasyon. Imposibleng mawala siya sa sarili sa pagkataranta dahil sa pinuno ng Hall of Souls. Ang kanyang katawan ay umatras habang ang isang pag-iiba-iba ng enerhiya na parang extermination ay biglang lumitaw mula sa kanyang manggas.
Ang manggas ni Xiaoyan ay biglang naging alikabok dahil sa pagbabago-bagong ito. Isang 5 kulay na Fire Lotus ang lumitaw sa palad ni Xiaoyan. Ang 5 kulay na Fire Lotus ay isang extermination Fire Lotus na binubuo ng 5 tunay na Heavenly Flames. Si Xiaoyan ay hindi pinaliit ang isang kalaban na kasing lakas ng pinuno ng Hall of Souls. Ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na atake bilang kanyang unang strike. Mapalad na ang lakas ni Xiaoyan ay tumaas. Kung hindi niya magagawang ganap na pagsamahin ang 5 uri ng Heavenly Flames sa napakaikling panahon. Matapos mabuo ang Fire Lotus, nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nakatitig sa mabilis na lumalagong figure ng tao sa harap ng kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay naging kakaibang kalmado. Unti-unting naging malinaw sa kanyang mga mata ang mabilis na kidlat na figure ng pinuno ng Hall of Soul. Ibibigay ko sa iyo. Ang pinuno ng Hall of Souls ay napakabilis na nakakatakot. Sa isang iglap, nagpakita siya sa harap ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, ang katawan ni Xiaoyan ay naninigas na parang hinayla na busog. Ito ay pumutok sa isang iglap at ang Extermination Fire Lotus sa kanyang kamay ay itinapon sa harap ng pinuno ng Hall of Soul. Explode. Isang kawalang awa ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan habang inihagis niya ang Fire Lotus. Hindi siya umatras. Sa halip, pinasabog niya ang Extermination Fire Lotus. Masyadong mabilis ang takbo ng pinuno ng Hall of Souls. Hanggat ang pinuno ng Hall of Souls ay binibigyan ng oras upang makahinga, maaaring makatakas siya sa lugar kung saan ang Fire Lotus ang pinakamalakas. Kalokohan. Ang pagkilos ni Xiaoyan na ipagsapalaran ang lahat ay naging sanhi ng galit na pagmumura ng pinuno ng Hall of Souls. Sa wakas ay nagpakita na ang kanyang katawan ng ilang senyales ng catamaran nang bigla itong bumaril. Gayunpaman, ang apoy na lotus ay sumabog habang siya ay bang! Isang malakas na nakagugulat na tunog ang naging dahilan upang mabingi ang mga tainga habang umaalingaw-ngaw sa malayong kalangitan. Ang kalangitan ay tila lumubog sa isang mahiwagang katahimikan matapos ang napakalakas na ingay na iyon ay ibinubuga. Isang 10,000 talampakan malaking bagyo ng apoy ang tumama sa kalangitan. Ang isang bahagi ng bagyo ay konektado sa dagat ng magma sa ibaba habang ang isa naman ay umaabot sa langit mismo. Tila ang kalawakan mismo ay naglabas ng basag na tunog dahil sa hindi niya kayang tiisin ang lakas ng umiikot na bagyo. Maraming nakatulala na mata ang nanood sa bagyong ito. Sila ay kasing liit ng mga langgam sa ilalim ng malaki at napakalakas na bagyong ito. Ang taong ito. Medyo seryoso ang ekspresyon ni Han Feng habang nakatitig sa bagyong ito. Kahit na sa kanyang buong lakas, maaaring hindi siya makatanggap ng ganoong nakakatakot na pag-atake. May mangyayari ba sa Hall Chief? Bumaba ang Deputy Hall Chief ng Hall of Souls at nagtanong sa malalim na boses. Ang lakas mula sa pagsasanib ng Heavenly Flames ay maaaring medyo malakas, ngunit ang aktwal na lakas ni Xiaoyan ay masyadong mahina. Hindi isang madaling bagay na patayin ang pinuno ng bulwagan. Mahinang sumagot si Han Feng. Ihanda ang iyong sarili. Agad tayong kikilos at aagawin ang Purifying Demonic Lotus Flame kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon na gawin iyon. Tumango ang Deputy Chief ng Hall of Souls. Pinagmasdan ng kanyang mga mata ang langit ng may pag-iingat. Ang napakalaking firestorm ay nagngangalit sa loob ng 10 minuto bago ito unti-unting kumalat. 100,000 talampakan malaki na tila napakalalim na hukay ang lumitaw sa dagat ng magma sa ibaba pagkatapos na kumalat ang bagyo. Sa pagtingin sa malayo, ito ay tila malaking bibig ng isang di maarak na demonyo. Nasira ang espasyo sa di kalayuan matapos mawala ang firestorm. 2 figure ang lumitaw. Ang isa ay medyo maputlang Xiaoyan habang ang isa ay si Ziyan. Sobrang baliw mo talaga. Kung nahuli ka lang dito, nawasak ka rin sana ng Fire Lotus. Hinawi ni Ziyan ang isang buhok na kulay ube sa harap ng kanyang noo habang tinatitigan niya si Xiaoyan at galit na sinisigawan siya. Ngumiti si Xiaoyan, ngunit wala siyang sinabi. Inangat niya ang kanyang ulo at iniskan ang lugar kung saan nawala ang firestorm. May isang figure ng tao na humahakbang sa walang laman na hangin at dahan-dahang lumalayo sa lugar na iyon. Talagang hindi siya patay.
Hindi sinasadyang umiling si Xiaoyan nang makita ang figure ng tao na ito. Mukha siyang medyo nabigo. Hindi katakataka na ikaw ay isang taong nagawang maging dahilan upang paulit-ulit na mabaygo ang Hall of Souls ko. Karapat-dapat kang tingnan sa mas magandang liwanag. Ang figure ng tao ay dahan-daang lumabas sa usok at nagpakita ng isang maputlang mukha. Ang figure na iyon ay nakakagulat na pinuno ng Hall of Souls. Nagawa niyang makaligtas sa Extermination Fire Lotus, ngunit mula sa bakas ng dugo sa sulok ng kanyang bibig, wala siya sa magandang kalagayan matapos makaranas ng gayong Fire Lotus Strike. Swoosh swoosh. Nagbago ang ekspresyon ng grupo ni Zun-Er nang makita nilang buhay pa ang pinuno ng Hall of Souls. Mabilis nilang ginalaw ang kanilang mga katawan at pinalibutan si Xiaoyan. Ang kanilang mga mata ay maingat na tumitig sa pinuno ng bulwagan sa proseso. Sa tingin ba ninyong dalawa ay nahawakan ninyo ng buo ang lakas ko noong nagtulungan tayo kanina? Kung ganoon talaga, baka mabigla kayong dalawa ngayon. Sinulyapan ng pinuno ng Hall of Souls ang grupo ni Zun-Er. Pagkatapos nito, huminto ang kanyang mga mata sa kapwa Ziyan at Gunane. Isang kakaibang ngiti ang ibinigay niya bago itinaas ang kanyang mga kamay at marahang gumawa ng selyo. Kasunod ng pagkakabuo ng handsil na ito, biglang sumikat ang aura ng punong bulwagan sa harap ng maraming nagulat na pares ng mga mata. Sa loob ng maikling dosenang plus segundo, nalagpasan niya ang hadlang ng Advanced 4th Star ng Daosheng Class at malabong naabot ang Initial 5-Star Daosheng Class. 5-Star Daosheng. Agad naging pangit ang ekspresyon ng grupo ni Xiaoyan nang maramdaman ang aura ng pinuno ng Hall of Souls, na biglang naging makapangyarihan. Ang punong bulwagan na ito ay nagtatago ng kanyang lakas. Naglakas loob kang makialam kahit na maabot mo ang 5-Star Daosheng Class. Mukhang itinuring mo ang kasunduan sa pagitan ng mga sinaunang angkan bilang wala. Nagsalita si Gunane sa malalim na boses. Kung ang pinuno ng Hall of Souls ay isang Advanced 4-Star Daosheng, hindi na kailangang matakot sa kanya kung makikipagtulungan siya kay Ziyan. Gayunpaman, kung ang kabilang partido ay isang 5-Star Daosheng, silang dalawa ay magkakaroon ng maliit na pagkakataon na manalo. Hahaha. Buti na lang at nakagawa ako ng kalahating hakbang sa 5-Star Daosheng Class. Sa totoo lang, hindi talaga ako 5-Star Daosheng. Kaya, hindi nasira ang kasunduan. Ang pinuno ng Hall of Souls ay mahinang ngumiti. Pagkatapos nito, humakbang siya sa walang laman na espasyo nang hindi nagsasalita ng anumang hindi kinakailangang salita habang dahan-dahan siyang naglakad patungo sa grupo ni Xiaoyan. Ibigay ang Demon Flame Essence. Sa iyong panaginip, medyo malamig ang mga mata ni Ziyan. Lumakad siya pasulong at ang gininto ang liwanag ay sumikat. Nagsama-sama ito sa isang malaking gintong dragon na mabilis na bumaril patungo sa pinuno ng Hall of Souls. Basag. Gayunpaman, dahan-daang umiling ang pinuno ng Hall of Souls nang maramdaman niya ang pag-atake ni Ziyan. Marahang idiniin niya ang daliri sa hangin. Nakita ng isa ang malaking gininto ang dragon na pumutok ng nasa 100 talampakan na ito sa kanyang harapan. Marahang umungol at napaatras si Ziyan dahil may koneksyon siya sa sumasabog na gintong dragon. Ang lahat ay hindi sinasadyang naramdaman ang pagbabago ng kanilang mga ekspresyon nang makita nila si Ziyan na nagdusa ng malubhang pinsala mula sa isang strike lamang. Ang agwat sa pagitan ng 5-Star Daosheng at isang Advanced 4-Star Daosheng ay ganito kalawak. Kung ito ay nangyari ng mas maaga, ang pinuno ng Hall of Souls ay hindi magagawang talunin si Ziyan ng ganoon kadali. Pareho kaming pagod ni Ziyan. Mukhang napakabilis ng pag-recover ng taong ito. Kahit na kami ni Ziyan ay magkatrabaho, hindi pa rin kami magkatugma para sa kanya. Sinabi ni Gunane sa malalim na boses. Bagaman ang isang sinaunang Void Dragon ay napakalakas, ang pagtatangkang hamanin ang isang taong may mataas na antas ay mahirap. Ibigay ang demonyong apoy na asensya. Pahihintulutan kayong lahat ng pinunong ito na umalis ng payapa dahil sa ating pagtutulungan kanina. Inilagay ng pinuno ng Hall of Soul ang kanyang dalawang kamay sa likod niya. Hanfeng at ang Deputy Hall Chief ay sumugod sa likod niya. Masama ang mga mata nila habang nakatitig sa grupo ni Xiaoyan. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan.
Lumitaw ang mga ugat sa kanyang braso habang hinigpitan niya ang pagkakahawak sa itim na ilaw na haligi. Masyadong malakas ang pinuno ng Hall of Souls. Kahit na ang paggamit ng Extermination Fire Lotus ay hindi siya malubhang nasaktan, ngunit imposible para kay Xiaoyan na talikuran ang Demon Flame Essence. Matagal ko nang narinig na ikaw ay tuso tulad ng isang sorrow. Gayunpaman, ang pinunong ito ay hindi magbibigay sa iyo ng pagkakataong makatakas ngayon. Tumawa lang ang pinuno ng Hall of Souls habang kumikislap ang mga mata ni Xiaoyan. Bigla siyang humakbang sa walang laman na hangin habang ang kanyang katawan ay nadulas ng dalawang tao na parang multo. Lumitaw siya sa harap ni Xiaoyan habang ang palad niya ay umabot sa tuktok ng ulo ni Xiaoyan. Bata, mamatay ka. Ang pinuno ng Hall of Souls ay pinakawalan ang kanyang buong lakas sa pag-ataking ito. Nakita lamang ng isang ordinaryong tao ang pag-iiba ng espasyo bago ang kamay ng pinuno ng bulwagan ay 1 pulgada lamang ang layo mula sa tuktok ng ulo ni Xiaoyan. Paano mapapatay ang aking inapo dahil lang sa sinabi mo? Isang payat na kamay ang biglang lumitaw sa itaas ng ulo ni Xiaoyan nang malapit ng sunggaban ng pinuno ng Hall of Souls si Xiaoyan. Pinitik ang isang daliri at pinalipad ang kamay ng pinuno ng bulwagan. Battle Through the Heavens. Kabanata 15:14. Matandang Hanmo. Ang palad na iyon, na orihinal na walang problema sa paghampas kay Xiaoyan, ay napunta sa hindi inaasahang sitwasyon. Naging madilim ang ekspresyon ng pinuno ng Hall of Soul. Napatingin ang kanyang mga mata sa lugar sa likod ni Xiaoyan. Tahimik na nakatayo sa lugar na iyon ang isang taong nakasuot ng ordinaryong damit. Ang taong ito ay mukhang napakakaraniwan, ngunit ang kanyang aura ay kakaiba at hindi maarak, na nagiging sanhi ng isang mahirap na hulaan ang kanyang eksaktong lakas. Sino ka? Ang pinuno ng Hall of Souls ay nagpakita ng madilim at solemne na mga mata habang siya ay sumisigaw. Bagamat nagtataglay siya ng mataas na posisyon sa loob ng angkan ng Han, ang panahon kung kailan nabubuhay si Xiao Zuan napakatagal na ang nakalipas. Kaya naman, imposibleng makilala niya ang taong nasa harapan niya bilang Blood Axe na si Xiao Chen, na medyo kilala sa angkan ng Xiao noon. Ancestor Xiao Chen. Mabilis na nakabawi si Xiaoyan. Tahimik siyang nakahinga ng maluwag pagkatapos na sa wakas ay pumagitna si Xiao Chen. Ang ninuno na ito ng angkan ng Xiao ay hindi pa lumaban mula nang makatakas siya sa ilusyon. Nagtago lang siya sa gilid anuman ang matinding laban ni Xiaoyan. Makikialam lamang siya kapag si Xiaoyan ay talagang nahaharap sa isang kritikal na sandali ng buhay at kamatayan. Ikinaway ni Xiao Chen ang kanyang kamay. Ang kanyang karakter ay tahimik at sira-sira. Wala siyang balak magsalita ng marami sa sandaling ito. Ang tanging ginawa niya ay itinaas ang kanyang paa at dahan-daang naglakad sa harap ni Xiaoyan. Nakatitig ang kanyang mga mata sa pinuno ng Hall of Souls sa kabilang panig bago siya nagtanong sa paos na boses. Miyembro siya ng Han Clan, tama ba? Bahagyang tumango si Xiaoyan. Kung ganoon, papatayin ko lang siya. Nakaramdam ng pangangilabot si Xiaoyan sa kanyang puso matapos marinig ang mababa at malalim na boses ni Xiao Chen. Medyo kakaiba ang kanyang mga mata habang nakatingin sa likod ni Xiao Chen. Sa sandaling ito lamang niya natuklasan na hindi pa niya tunay na nakikita ang aktwal na lakas ng ninunong ito. Bagamat nagawang talunin ni Xiao Chen sina Ziyan at Gu Nanei habang nasa ilusyon, tila halos hindi niya sila nagawang talunin. Batay sa maaaring ipahiwatig ni Xiaoyan, si Xiao Chen ay dapat na isang advanced na 4-star Daosheng. Kahit na siya ay medyo malakas, malamang na siya ay isang initial 5-star Daosheng, ngunit pagkatapos ng mga salita ni Xiao Chen na lumabas sa kanyang bibig, sa wakas ay napagtanto ni Xiaoyan na ang kanyang hula ay medyo nasa mababang bahagi. Ilang libong taon ng pagkakakulong sa ilusyon. Kahit na hindi siya makapagsanay ng normal sa mahabang panahon na ito, ang maliit na naipon ng mga tagumpay, tulad ng kung paanong ang pagtulo ng tubig sa kalaunan ay mabubure sa isang bato, ay sapat pa rin upang mabigla ang mga tao. Mukhang may kumpiyansa ang ninuno na si Xiao Chen dahil naglakas loob siyang bigkasan ang mga salitang ito. Miyembro ka ng Xiao Clan. Pinaikit ng pinuno ng Hall of Souls ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Xiao Chen. Ilang sandali pa, bigla niyang naalala ang mga salitang sinabi ni Xiaoyan kanina.
Biglang nanliit ang mga mata niya habang puno ng hindi makapaniwala ang tono niya. Paano ito magiging posible? Ang Shao Clan ay tinanggihan na. Paano pa rin ito magkakaroon ng isang elite na Daosheng? Mula sa hitsura ni Xiao Chen, kitang-kita na hindi lang siya nakapagsanay sa antas na ito sa loob ng ilang dekada tulad ni Xiao Yan. Kung ganoon, tiyak na matagal na siyang umiral. Bakit ang angkan ng Han ay walang anumang impormasyon tungkol sa kanya? Ang ekspresyon ni Xiao Yan ay hindi nagpakita ng kahit kay titing na senyales ng pagiging apektado nang makita niya ang pagkabigla ng pinuno ng bulwagan. Ang kanyang mga paa ay humahakbang lamang sa hangin habang siya ay sumulong. Sa bawat hakbang niya, ang kanyang aura ay umaalingaw-ngaw na parang alon. Tumaas ito ng pataas nang mas lalo siyang lumakas. Intermediate 4-star. Advanced 4-star. Intermediate 5-star. Si Xiao Yan at ang iba ay nagpahayag ng pagkagulat habang nakatitig sila sa likod ni Xiao Chen. Nabasag ng aura ni Xiao Chen ang 4-star Daosheng class sa loob ng ilang paghinga at naabot na niya ang intermediate 5th-star Daosheng class. Ang lakas na ito ay isang antas na mas malakas kaysa sa pinuno ng Hall of Souls. Sino ka ba talaga? Sa wakas ay lumitaw ang pagbabago sa ekspresyon ng pinuno ng Hall of Souls matapos maramdaman ang nakakatakot na aura ni Xiao Chen. Siya ay nagpakawala ng isang mahigpit na sigaw habang si Han Feng at ang Deputy Hall Chief ng Hall of Souls ay sumugod mula sa kanyang likuran. Nagpakita ang kanilang mga mata ng nagbabagong ekspresyon habang nakatitig kay Xiao Chen. Malinaw na nagsimula silang magpanik dahil sa biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito. Hindi katakataka na ang ancestor Xiao Chen ay nakapagtiis sa ilusyon ng purifying demonic lotus flame sa loob ng maraming taon. Ang kanyang lakas ay talagang umabot sa ganoong antas. Isang kagalakan ang sumilay sa mga mata ni Xiao Yan habang siya ay bumubulong. Nakakairite ka talaga. Napakunot lang ang noo ni Xiao Chen nang marinig niya ang mahigpit na sigaw ng pinuno ng Hall of Souls. Ikinuyong niya ang kanyang kamay sa bakanteng espasyo sa kanyang harapan, at isang malaking bagay na kulay dugo ang nabuo sa kanyang kamay. Sa isang kisap mata, ang bagay na ito ay naging isang higanteng palakol na kulay dugo. Inikat niya ang kanyang kamay at ang kulay dugong palakol ay napunit sa hangin sa isang iglap. Sinabayan pa ito ng mga alon ng sonic booms habang galit na galit itong humahampas sa grupo ng Hall Chief sa ibaba na parang kidlat. Bilis, kunin mo. Nagbago ang ekspresyon ng pinuno ng Hall of Souls nang makita niyang umatake si Xiao Chen. Kinawian niya ang kanyang manggas at pilit na pinaatras si Han Feng at ang Deputy Hall Chief. Pagkatapos nito, bumukol ang kanyang bibig at isang 5 talampakang laking itim na ilaw na bola ang mabilis na bumaril mula sa kanyang bibig. Ang mga alon ng kahabag-habag na hiyawan ay ibinubuga mula sa bola ng liwanag na ito na tila hindi mabilang na mga kaluluwa ang lumalamon sa isa't isa sa loob nito. Swish! Ang kulay dugong figure ay kumislap sa kalangitan. Nakita ng lahat ang isang malaking palakol na may kulay dugo na lumitaw sa itaas ng itim na bowl ang ilaw, na iniluwa pa lang sa bibig ng pinuno ng Hall of Souls. Maya-maya ay umalangaw-ngaw ang mahinang boses. Makakakita ang isang tao ng madugong linya na pumutol sa madilim na itim na liwanag na bola. Aether Witch, may tumunog na bomb at dahan-dahan itong nahati sa dalawa. Grog. Ang itim na ilaw na bola ay hindi pa sumasabog nang ito ay laslasin sa dalawa ng napakalaking palakol na kulay dugo. Ang pinuno ng Hall of Souls ay dumura ng isang bibig ng dugo. Medyo naging mahina ang ekspresyon niya habang nagmamadaling umatras na may maputlang mukha. Ang pag-atake ni Xiao Chen ay hindi kapanipaniwalang matalas. Tila mahati ang mundo sa ilalim ng gilid ng palakol na kulay dugo. Naging sanhi ng panginginig ng puso ng isang tao ang napakagandang aura na iyon. Free Sky Breaking Axe. Isang palakol ang dahan-daang naghiwa-hiwalay sa pinuno ng pag-atake ng Hall of Souls. Hindi nagpapigil si Xiao Chen. 2 hakbang pasulong siya nang hindi umimik. Ang malaking palakol na kulay dugo sa kanyang kamay ay nilaslas ng 3 beses na may tunog na swoosh. Ang 3 pag-atake ng palakol ay nagsanib, at ang isang ordinaryong tao ay nakakakita lamang ng pulang ilaw na kumikislap sa kalangitan gamit ang kanilang mga mata.
Tanging ang mga dalubhasa tulad ng pinuno ng Hall of Souls ang malinaw na nakakakita ng tatlong matangkad na pulang linya ng dugo na dumadaloy sa kalangitan. Dumating sila sa harap niya halos agad-agad na may sobrang nakakatakot na bilis. Ang tatlong linya ng dugo ay mukhang mahina, ngunit ang pinuno ng Hall of Souls ay nakakaramdam ng matinding panganib mula sa kanila. Espiritual na pamamaraan ng hadlang. Nanginig ang katawan ng punong bulwagan dahil sa panganib na ito. Ang kanyang kaluluwa ay lumabas mula sa kanyang noo, at ang mga bisig ng kanyang kaluluwa ay kakaibang sumabog. Buzz buzz. Ang mga itim na ulap ay biglang lumundag mula sa lahat ng direksyon at pinawi ang araw sa sandaling ang kanyang magkabilang espiritual na mga bisig ay sumabog. Ang halos walang katapusang kalangitan na ito ay tila napuspos ng itim na fog sa isang kisap mata. Hindi mabilang na bilang ng matalas na espiritual na alon ang kumalat mula sa itim na fog. Ito ay tila isang demonyong tunog na nakakabaliw na sumalakay sa kaibuturan ng isipan ng lahat. Bang bang bang. Tatlong madugong linya ang palm unit sa maraming patong ng itim na ulap. Habang ang unang madugong linya ay pumutok sa mga ulap, maraming mga alon ang nagsimulang mabilis na nabuo dito. Sa loob ng maikling iglap, ang unang madugong linya ay pilit na nakakalat. Kahit na ang pangalawang madugong linya ay malabo na nakikita. Split. Isang itim na fog ang kumalat habang ang isang biglang paos na boses ay dahan-daang nagbigay ng utos. Hindi nagtagal, biglang naghiwalay ang mga patong ng itim na ulap bago lumabas ang isang madugong linya na parang kidlat na bilis. Sa wakas, bumaril ito sa isang tiyak na bahagi ng itim na ulap na may nakakagulat na bilis. Grog. Ang tunog ng isang subo ng sariwang dugo na itinapon ay inilabas habang ang madugong linya ay bumaril sa isang partikular na rehiyon. Maya-maya pa, ang mga itim na ulap na tumatagos sa kalangitan ay tumahimik at mabilis na umatras sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Nakikita ng lahat ang kalangitan nang umatras ang mga itim na ulap. Mabilis nilang nilingan at nakita ang puno ng Hall of Souls na puno ng dugo ang katawan. Nakatayo siya na nanginginig sa di kalayuan. Isang nakakatakot na sugat ang lumitaw mula sa kanyang balikat hanggang sa kanyang tiyan. May makikita pang ang gumagalaw na mga internal organ sa loob ng kanyang katawan. Maliwanag, ang welga na iyon mula kanina ay malubhang nasugatan ang pinuno ng Hall of Souls. Nagpakita si Xiao Chen ng walang pakialam na ekspresyon habang sinulyapan niya ang pinuno ng Hall of Souls, ngunit may pagkagulat sa kanyang mga mata. Maliwanag, hindi niya inaasahan na mabubuhay ang pinuno ng bulwagan. Isang hindi kilalang bilang ng mga eksperto ang nahulog sa welgang ito noong kanyang panahon. Ang pinuno ng Hall of Souls ay nagpakita ng mabangis at makakapal na mga mata habang nakatitig kay Xiao Chen. Nagmamadali siyang naglabas ng 2 bote ng jade mula sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, inilapat niya ang panggamot na likido sa loob ng kanyang sugat, na naging sanhi ng isang mainit na puting fog na tumaas. Mabilis na nakasil ang magkabilang kamay niya. Isang itim na light curtain ang biglang lumitaw at ikinulong silang dalawa ni Xiao Chen. Old Mo, oras na para makialam pagkatapos mong mapanood ang palabas ng napakatagal na panahon, di ba? Biglang sumigaw ang pinuno ng Hall of Souls matapos niyang likhain ang Blacklight Prison. Si Xiaoyan at ang iba ay nagpahayag ng biglaang pagbabago sa ekspresyon matapos marinig ang mga salita ng pinuno ng Hall of Souls. Ang Han Clan na ito ay nagtago ng isang eksperto sa lugar na ito. Han Miesheng, nakakabigo ka talaga. Isang mahinang buntong hininga ang narinig sa wakas habang ang grupo ni Xiaoyan ay nilaybot ang kanilang mga mata sa paligid. Biglang lumingon si Xiaoyan. Dama po ang mga mata niya sa isang grupo ng mga tao sa di kalayuan. Isang matandang nakaabo na nakadamit, na ang lakas ay umabot lamang sa mataas na antas ng klase ng Bansheng, ay umiling. Dahan-dahan siyang humakbang na puno ng pagkabigo ang mukha. May ilang pagbabagong naganap sa kanyang mukha habang ang isang pares ng mahabang itim na kilay ay ibinaba, na nagbigay sa kanya ng napakahiwagang hitsura. Halos nasulyapan ni Xiaoyan ang matandang ito sa gitna ng magulong labanan kanina, ngunit ang matanda ay hinabol ng isang alipin ng apoy hanggang sa napilitan siyang tumakas sa lahat ng direksyon. Kaya naman, hindi siya gaanong pinansin ni Xiaoyan,
ngunit hindi niya inaasahan na ang ordinaryong matandang ito ay may tatago ng husto ang kanyang lakas. Matandang Hanmo, nandito ka. Talaga bang may balak ang iyong Han clan na sirain ang kasunduan? Si Gunane at ang mga elder mula sa iba pang mga sinaunang angkan ay nagpahayag ng sobrang pangit na mga ekspresyon habang tinitingnan nila itong matandang itim ang kilay. Ang kanilang mga mata ay malabo na naglalaman ng kaunting takot. Ang kasunduan ay wala pagdating sa demonic flame essence. Ngumiti ang matandang itim na kilay na ito, na tinatawag na Old Man Hanmo. Nilaibat ng kanyang mga mata ang grupo ni Xiaoyan, ngunit hindi siya umatake. Sa halip, marahan siyang bumantong hininga at inilipat ang mga mata sa malayong bakanteng espasyo. Nagtanong siya, matandang demonyo mula sa Small Pill Tower, bakit itinatago mo pa rin ang iyong sarili ngayong nagpakita na ang matandang ito? Battle Through the Heavens. Kabanata 15:15. Tagabantay ng baka. Ang puso ng lahat ay nanginginig matapos marinig ang mga salita ni Old Man Hanmo. Maraming nagulat na mga mata ang tumingin sa espasyong iyon. Mayroon ba talagang isang eksperto, na hindi nila alam, na nakatago doon? Ang matandang demonyo mula sa Small Pill Tower. Napatingin din ang mga mata ni Xiaoyan sa direksyong iyon. Isang ideya ang dumaan sa kanyang puso. Hindi kaya ang tinutukoy nitong matandang Hanmo ay ang misteryosong ninuno ng Small Pill Tower. Ang kanyang puso ay hindi sinasadyang nagalak nang makarating sa konklusyong ito. Ano man ang sitwasyon, pareho ang Pill Tower at siya ay nasa parehong panig. Ang misteryosong ninuno na ito ay malamang na hindi makakaramdam ng anumang galit laban sa grupo ni Xiaoyan kung siya ay lilito. Alam ko na ang Han Clan ay hindi maglalaro sa mga patakaran. Saglit na tahimik ang espasyong iyon habang ang lahat ng mga tinging naruroon ay nakatuon dito. Sa wakas, nagsimula itong magbago. Isang hindi pangkaraniwang matanda at karanasang boses ang biglang nagsalita. Lalong tumindi ang ripple sa kalawakan nang lumitaw ang tunog na ito. Hindi nagtagal, isang toro ang tumuntong sa walang laman na hangin at lumitaw sa espasyong ito habang naglalabas ito ng mababang mo. Ang mga mata ng grupo ni Xiaoyan ay dumapo sa toro na ito o marahil, sa taong nasa toro. Gayunpaman, nagulantang sila matapos masilayan ng mabuti ang kanyang hitsura dahil hindi isang matanda ang kanilang nakita. Ang taong nasa toro ay may maliit na figure. Nakasuot siya ng ordinaryong magaspang na damit. Maaliwalas ang kanyang mga mata, at mukhang malambing ang kanyang mukha. Mula sa kanyang hitsura, siya ay lumitaw na parabang siya ay isang batang lalaki sa kanyang kabataan. Maraming pares ng mga mata ang ganap na natigilan habang nakatingin sa kabataang nasa likod ng toro. Sandali silang natahimik. Hindi nila inaasahan na ang boses ng matanda kanina ay nanggaling sa bibig ng isang kabataan. Nabanggit ng First Elder na gustong-gusto ng ninuno ang masayang karanasan sa buhay. Patuloy siyang nanghihiram ng mga katawan para ipanganak na muli. Sa hitsura nito, totoo nga ito. Matandang demonyo, gusto mo pa ring kumilos ng misteryoso tulad ng nakaraan. Tumingin si Old Hanmo sa kabataang nag-aalaga ng baka. Malamig siyang tumawa ng malamig, ngunit ang kanyang orihinal na malamatang mata ay nagkaroon ng karagdagang takot. Hindi ko na kailangang ipakita ang aking sarili kung ang angkan ng Han ay gumaganap ng mga patakaran. Ang kabataang nag-aalaga ng baka ay iniunat ang kanyang tamad na baywang at ngumiti habang nagsasalita. Ang kanyang hindi pangkaraniwang malinaw na mga mata ay tumingin kay Old Man Hanmo habang tumatawa. Ang panuntunang ito ay napagkasundoan noon, ngunit ang Han Clan ay talagang nagpadala sa iyo. Nagtataka ako kung ano ang intensyon ng clan. Dapat makuha ng aking Han Clan ang demonic flame essence. Old Demon, mas mabuti na huwag kang makialam. Ang aking clan head ay interesadong-interesado sa iyo. Makalipas ang maraming taon, ang iyong kasalukuyang sarili ay malamang na umabot na sa rurok ng Tier 9 Zuan Pill. Kung ikaw ay sumulong pa. Hihihi. Iyon ang magiging maalamat na Tier 9 na ikaw mismo ay hindi makakapigil. Tumawa ng kakaibang tawa ang Old Hanmo. Bahagyang napangiti ang tagabantay ng baka nang marinig ang pahayag na ito. Sumagot siya. Hindi lang siya nagnanasa sa akin, ngunit kahit na ibigay ko ang aking sarili sa kanyang bibig, sa tingin mo ba ay mangangahas siyang kainin ako?
Dapat mong ihinto ang pagsisikap na gamitin ang iyong edad bilang isang kalamangan. Kapag ang aking clan head ay lumabas sa kanyang retreat, natural na pipilitin kanyang maunawaan ang kapalaran ng pagsalungat sa aking Han clan. Nanlamig ang mga mata ng Old Han Mo habang nagsasalita siya. Bang! Ang itim na ilaw na kurtina sa di kalayuan ay biglang nasira matapos magsalita si Old Han Mo. Isang figure ang lumipad pabalik. Ang isa sa kanila ay nagluwa ng ilang subo ng sariwang dugo sa daan. Saka lang niya pinatatag ang kanyang katawan habang nakasuot ng maputlang ekspresyon. Mula sa kanyang hitsura, malinaw na siya ang pinuno ng Hall of Souls, na naglabas ng light curtain kanina sa pagtatangkang bitag si Xiao Chen. Han Miesheng, talagang pinahiya mo ang pangalan ng pinuno ng Hall of Souls. Kumunat ang noo ng Old Han Mo at nagkomento pagkatapos makita kung gaano kalungkot ang hitsura ng pinuno ng Hall of Souls. Matandang multo, itigil mo na ang pagsupil sa akin sa edad mo. Dapat ay mas alam mo pa ang background ng taong iyon kumpara sa akin. Pinunasan ng pinuno ng Hall of Souls ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig habang galit na galit siyang sumisigaw. Nahulaan na niya ang pagkakakilanlan ng kabilang partido nang ilabas niya ang malaking palakol na iyon na kulay dugo kanina. Ang tanging tao na maaaring gumamit ng kakaibang sandata na ito sa napakatindi na paraan sa loob ng Xiao Clan ay ang Blood Axe Xiao Chen ng kilalang Xiao Clan mula noon. Gayunpaman, walang inaasahan na ang taong ito, na nawala, ay lilito sa ganoong lugar sa sandaling ito. Blood Axe Xiao Chen. Hindi inaasahan na nakaligtas ka hanggang ngayon. Gayunpaman, maaari itong ituring na isang pagpapala. Kung ikaw ay nasa Xiao Clan, ang iyong kapalaran ay magiging katulad ni Xiao Zuan at sa iba pa. Inangat ng Old Han Mo ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Xiao Chen habang dahan-daang naglakad si Xiao Chen habang hawak ang kanyang malaking palakol na kulay dugo. Isang malamig na kinang ang sumilay sa kanyang mga mata. Tumigil ang mga yapak ni Xiao Chen. Sinulyapan niya si Old Han Mo at bahagyang kumunat ang noo. Naramdaman niya ang isang aura na mas malakas kaysa sa pinuno ng Hall of Souls mula sa kabilang partido. Ang aura na ito ay hindi magiging madali para sa kanya na talunin ang kabilang partido. Hahaha. Ang Xiao Clan ay talagang isang insekto na hindi mananatili kahit gaano pa ito masira. Xiao Chen, karapat-dapat kang batiin sa buhay hanggang ngayon. Bahagyang ngumiti ang kabataang nagpapastol ng baka. Siya ay napakatanda na at posible para sa kanya na tugunan si Xiao Chen, isang matandang demonyo na nabuhay sa libu-libong taon, bilang kapantay. Ikaw ay. Ang taong iyon mula sa Peel Tower noon. Napatingin ang mga mata ni Xiao Chen sa batang baka. Kahit na ang hitsura ni Peel Tower Elder ay lubhang nagbago, si Xiao Chen ay pamilyar pa rin sa kakaibang aura na iyon. Bukod dito, tila isang tao lamang sa buong mundo ang nagtataglay ng ganoong aura. Ngumiti ang batang pastol. Ang kanyang ngiti ay tila napaka-sentimental sa mukha ng kabataang iyon, ngunit naunawaan ng lahat na ang isang sinaunang pakiramdam na nakita ang lahat ay nakatago sa ngiti na iyon. Ancestor. Ang First Elder mula sa Small Peel Tower ay sa wakas ay nakabawi mula sa kanyang pagkabigla sa sandaling ito. Agad siyang lumuhad. Sa kanyang pananabik, maging ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang matandang mukha. Kahit na siya ay nakatagpo lamang ng tagapag-alaga na ito ng Peel Tower ng ilang beses. Hindi mapapantayan ang pagkasabik niya ngayong nagkita silang muli. Hahaha. Ikaw si Munting Mo, tama ba? Hindi inaasahan na naging Daosheng ka rin. Ngumiti ang batang pastol. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang maliit na kamay at ang First Elder ay itinayo sa kanyang mga paa. Hindi na ngayon ang oras para abutin ang mga lumang panahon. Xiaoyan, iabot sa akin ang Demon Flame. Bahagyang nagulat si Xiaoyan nang marinig ang mga salita ng batang pastol na ito. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang mainit na ngiti sa maliit na mukha ng binata. Kahit na ang ngiti na ito ay tila kakaiba sa isang kabataan, ang isa ay agad na magtitiwala sa kanya sa hindi malamang dahilan. Ang matandang ito ay naging isang bata. Kakaiba. Mahinang ungol ni Ziyan sa tabi ng tainga ni Xiaoyan. Hindi ba ito ang pinakagusto mong gawin noon? Mapait na ngumiti si Xiaoyan at umiling. Napatikip siya ng ngipin.
Kaway ng kanyang manggas, itinapon niya ang itim na liwanag na haligi patungo sa batang pastol. Bahagyang nanlamig ang mga mata ng Old Hanho nang ihagis ni Xiaoyan ang haliging itim na liwanag. Isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw sa tabi ng mga tainga ng lahat na parang kulog. Ang nguso na iyon ay naglalaman ng isang napakalakas na espiritual na pag-atake, na nagdulot sa ulo ng maraming tao na maglabas ng matinding pakiramdam. Advanced 5-star Daosheng. Nakakatakot na lakas ang ipinagmamalaki ng matandang ito. Ang mga tambol ng tainga ni Xiaoyan ay nagbuga ng mga alon ng matinding sakit. Napuno ng pagkabigla ang kanyang puso. Masyadong nakakatakot ang lakas ng matandang ito. Kung sila ay lalaban ng direkta, si Xiaoyan ay malamang na hindi makatanggap ng kahit isang welga. Swoosh! Naglaho ang katawan ng Old Hanmo matapos lumabas ang malamig na ungol sa kanyang bibig. Sa susunod na sandali, lumitaw siya malapit sa liwanag na haligi at inabot ito upang kunin ito. Gayunpaman, biglang natuklasan ng Old Hanmo na ang espasyo sa paligid niya ay kakaibang sumailalim sa pagbabago habang ang kanyang kamay ay malapit ng dumapo sa liwanag na haligi. Nayanig ang espasyo at lumitaw ang kanyang katawan kung saan naroon ang batang pastol. Ang mga kabataan, gayunpaman, ay kakaibang lumitaw sa lugar kung saan nauna si Old Man Hanmo na tila silang dalawa ay nagbago ng posisyon sa isang iglap. Ang gayong hindi inaasahang pagpapalit ay naging sanhi ng pagkataranta ng lahat. Hindi man lang nila nakita ang dahilan ng paglipat. Spatial Shift. 6-star Daosheng. Talagang nakalusot ka na sa 6-star Daosheng class. Ang Old Hanmo ay nakatayo sa ere sa kawalan. Bigla siyang nakabawi sa isang iglap at hindi sinasadyang napasigaw sa gulat. Nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng bawat antas sa loob ng klase ng Daosheng. Ang pinuno ng Hall of Souls ay madaling talunin si Ziyan matapos tumalon mula sa Advanced 4th-star Daosheng class hanggang sa Initial 5th-star Daosheng class. Ang isa ay maaaring makakuha ng isang ideya ng napakalaking agwat sa pagitan ng dalawa mula dito. Kahit na ang matandang Hanmo na ito ay isang Advanced 5-star Daosheng, wala siyang kakayahang gumanti sa batang pastol na ito, na ang lakas ay umabot sa 6-star. Ang pinuno ng Hall of Souls, ang Deputy Chief, at si Han Fang ay nagpahayag ng medyo pangit na mga ekspresyon nang makita nila ang palitan na ito. Tuluyan na silang natahimik. Ang 6-star Daosheng ay napakabihirang maging sa angkan ng Han. Iilan lamang sa mga dakilang elder ang nagtataglay ng gayong lakas. Hindi inaasahan na ang ninuno ng Small Pill Tower ay umabot sa ganoong nakakatakot na antas. Hindi katakataka na pipigilan ng angkan ng Han ang Hall of Souls sa tuwing gusto nitong salakayin ang Pill Tower. Ito ay dahil ang Small Pill Tower ay maaaring tumawag sa gayong pag-iral. Hindi pinansin ng batang pastol ang bulalas ng hindi paniniwala mula kay Old Hanmo. Hinawakan niya ang itim na ilaw gamit ang kanyang maliit na kamay. Dahan-dahan niyang pinagmasdan ang demonyong apoy na kakanyahan sa loob nito sa harap ng nag-aalalang mga mata ni Xiaoyan. Matandang demonyo, nagpaplano ka bang maging kaaway ng aking angkan ng Han? Sumigaw ang Old Hanmo sa isang mahigpit na boses habang nakasuot ng madilim at malamig na ekspresyon. Gaano katanga? Sumulyap sa kanya ang batang pastol at umiling. Bigla niyang inihagis ang liwanag na haligi sa kalangitan. Nagpakita ang matandang Hanmo ng isang masayang mukha. Akmang aagawin niya ito nang dali-dali niyang pinigilan ang sarili dahil sa sumunod na pangungusap ng batang pastol. Purifying Demonic Lotus Flame, talagang karapat-dapat kang maging ikatlo sa Heavenly Flame Rankang. Sinadya mong maselyuhan ang sarili mo para makita silang mag-away. Dahan-daang itinaas ng batang pastol ang kanyang ulo. Napatitig siya sa kumukulong itim na liwanag na haligi sa kalangitan. Ang kanyang malinaw na mga mata ay nakatitig sa demonyong apoy na asensya sa loob habang siya ay walang pakialam na tumatawa.